Okay, maayong hapon sa atong tanan mga kalibsers. Niya na sa ta aron sa pagpadayon na sad sa pagisgot-isgot or makigambit sa pulong sa Dios. Niya ta karon sa dili pa ko magpadayon, ato sang igreet ang atong mga igsuon, mga nagapaminaw, atong mga kabats sa liseyo, batch 91 o sa high school o sa kabats nato diha sa Camp Evangelista Elementary School sa batch 87 ug maayong hapon sa tanan ug akong mga classmate pud nako sa Kabsi, sa mga Ulti School, sa Ulti Bible School. Maayong hapon sa atong tanan. Og sa atong facilitator si Pastor Romel Kalaykay. Mo ang atong magapasilitate og nagatudlo, naga-encourage, naga-challenge nga panahon na aron sa pagtudlo, sa pagsangyaw sa mga katawan, aron sa pag-share sa gospel sa pulong sa Dios. Muna karon ang atong hisgutan karon mga kalibsers, kaning unsa dining diferensya tali sa soul and spirit, unsa dining kalag og ang lawas. Muna atong tukion karon kung unsa dining iyang ginasulti diha sa Hebrews 4:12. Nagaingon na, "For the word of God is living and active and sharper than any of two-edged and sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thought and intentions of the heart." Ang pulong dahil sa Diyos nag-cut right sa atong kinabuhi, our soul and our spirit. Muna nga, diri sa 1 Thessalonians 5:23 nagaingon pod, "Now, may the God of peace himself sanctify your entirely, and may your spirit and soul and body be kept complete without blaming and the coming of our Lord Jesus." Kaya dili maginatong mga hibawan nga karong nga mga panahon na hapit na gid ang atong Dios. But wala ta kay balo kung kano sa ang iyang schedule o ang iyang pag-anhi diri. Basta importante mo ni karon nga mga panahon na dula na gid sa mga antichrist nga panahon na gid nila nga aron sila nga mupuli, nga mutungtong sa templo diha kang Kristo. Mo na nga magbantay kita nga naay mag-share nimo nga kinahanglan gyud basahon sa nimo kung naa ba nabutang sa Biblia ang ginasulti sa Dios diha kanimo mga igsuon. Mo na karon sa silang duha wala nagkapareha mga igsuon, mga kalibsers. Nagkapareha kung mabasi sa diha sa Biblia, dili gyud magkapareha ug atong basahon sa Bisaya sa dalagapon sa Thessalonica sa 5 ug 23 ningon sa, "Hinaot unta ang mga Diyos nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit og maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo Hesukristo." Sakto gyud nga kitang mga tao gibuhat ta sa Dios sa tulo ka partisyon sa atong kinabuhi, lawas, kalag ug ang espiritu. But nagkinahanglan ta, you need to know that our spirit that become alive, buhi, mga kalibsers. Muna nga, the moment when you are spiritually, kung nana ang spiritual da sa imong kinabuhi, nga spiritually nahimo ka reborn, kinahanglan ka nga magbag-o sa imong kinabuhi. Muna giingon nga sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has come, the new has come." Bag-o na ang imong kinabuhi, gi-reborn na ang imong mga daot nga mga kasing-kasing o gunahuna, wala na, iyang gitambalan ang imong kinabuhi. Reborn. When you are a real reborn a Kristiyano, as a Christian, natawo ka sa pag-usab sa imong kinabuhi. Muna nga gipasabot nako gamay nga, but if you are interested that our God is the three-in-one, the Trinity. Muna nga Trinity. Muna siya nga ang iyang ginasulti da. So, we are made, gibuhat sa Dios in His image sa atong kinabuhi. In His image, and we are also the three-in-one. Muna gitawag sa atong lawas, sa atong kinabuhi, the body, the soul, and the spirit. Unsa dining tulo
nga atong gisgutan kaning gisgutan nato karon. The spirit is called poema. Mao gitawag og the inner man, no? Inner sa sulod sa atong kinabuhi. Ang soul called psyche is the outer man. Gawas na siya. Muna ang atong lawas, the body called is suma, is the outermost. Man is man. Tao na siya. Nga, makahimo, makasulti, makasimbot. Muna ang atong hisgutan karon, the body and the soul and the spirit. Una, ang atong hisgutan, ang atong lawas, the body. The body is the outer man. Muna nga, clear gid ang iyang gisulti, ug atong lantawon, diha ang atong dagway, diha sa samin. It's how you interact. Unsaon nimo pag-interact? Bi, gwapo mo din akong dagway di ay. Tisoy mo din ko pagkatao. Dili man gani ko nga inato lang, kundi gwapo man gid dako. Mo na siya nga mapil nimo nga ma-interact, nga makig-uban diha sa nimo nga when the world through your five senses, nga ang imong mapil nimo sa imong lawas, sa imong body. Mo na nga gitawag nga natay 5 ka physical senses sa atong kinabuhi. Unsa man na? Kanang smell. Nga smell ta nga makasimot. Test. Unsa man ang test? Makatilaw pud ta. Unsa man ni lami ba ni o dili? Then sunod makatouch. Unsa man ni tawhana? Unsa man makatouch pud ta nga feel ba ni? Unsa man ni nga kuan? Okay man niyo? Oh. Then sunod makadungog pud ta. Mo nang gitagan ta og hearing. Then see og makakita ta unsa man nga klase, unsa man o ana ba? Mo na mga physical senses sa atong kinabuhi. Ang atong physical body need a desires like food, shelter, sex, clothing, and support, mga kalibsers. Sunod, the soul na sad ang atong iskutan. Kaning kalag, mo ning gitawag og is the outer man. Mao ni siya nga parte sa tao nga maka-communicate og matawag ni siya og basic conscious sa atong kinabuhi of yourself, meaning your identity, your personality, and your character, mga kalibsers, and then your emotion, which is your feeling and passion, and your intellect, which is your mind and your thoughts, and your will sa imong kinabuhi, which is your own will and desire sa imong kinabuhi. And then, your conscience, and the very important, not a lot of people know, nga wala din ang mga uban mga tao nga nakahibalo, no, this is, but it is also a dwelling place. Dwelling, makadwell, forever. Muna nga atong bantayan sa atong kinabuhi, kung unsa ang naa sa imong kinabuhi, nga nagapuyo, no? Unsa ba na? Bad spirit or good spirit? Karang good spirit mo na nga, Holy Spirit nga uban diya kanimo. Kung mga bad spirit mo, bantay gid nga mapil gid mo. Mo na nga for evil, meaning your sinful nature are evil spirit. Mo na bantay gid animo nga ipil nimo sa imong kinabuhi nga sabi nga murag naama lang nagasamok-samok na sa tsako. Mo na nga mga evil spirit. So if somebody hits you, mapilisan nimo. Or mapilsa nimo nga murag naigo ka. May nga na ba? Naigo ka sa mga istorya, mo na nga poke you in your physical body. You feel pain. Mapilsa nimo nga bisag istoryahan lang ka, bisag diha lang sa Facebook, naghatag lang mga comment, mapil mo murag nasakitan ka. Feel pain. And when somebody use nga napoy nagsulti nga pinagyan ng mga text, mga words, mga bad words, mo nang gitawag mga abusive words, you also feel pain in your soul. Mapil na sa imong kinabuhi, no? Sa imong soul, sa imong outer man. Muna karon, the moment you were born, nga nataw ka nga mga kalibsers, you're only ever operated your thought diha nimo. This too through your body and your soul. Igsoon, mga kalibsers. Next is the spirit. Atong ipil na to unsa din ning espiritu sa atong kinabuhi. Then siguro pod kung unsa ang espiritu nga naa sa imong kinabuhi. Espiritu ba sa Dios? Kung nagtuo na ka kang Kristo Jesus as personal Lord and Savior sa imong kinabuhi, mapil na gid nimo nga ang espiritu sa Dios nagalihok na diha kanimo, naga tandog na sa imong kinabuhi o kasing-kasing. Mo na nga
Muna nga itong isgutan karon ang ikatulo, the spirit. You were missing one part. Your spirit, mga kalibses, you were spiritual dead. Muna nga siguro nga ang atong espiritu dili patay. Kinanglan buhi. Muna nga living. Muna nga ang imong espiritu is totally different from your soul o ang kalag, no? Different sa imong kalag. Muna nga the spirit is the part where get spiritual nga mapili mo nga ma-discernment nga kung naa ba kay peace and revelation sa imong kinabuhi. Muna nga it is the part that where you communicate with God Himself. So our spirit has a deeper discernment sa imong kinabuhi between right and wrong, nga mapil nimo maayo ba ni o dili. Muna nga ang espiritu diha sa kimuro sometimes dili ni sad nimo nga mahibawan kung kinsa unsa ng espiritu, but ipil gid nimo nga na kay Dios sa imong kinabuhi para sa ang imong pagpangayo kang Kristo Jesus. Lord, tagay ko nga ang espiritu mo ay maga-comfort, maga-helper sa imong kinabuhi. Muna sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 nagingon, but as a natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Muna siya, to him he cannot understand. Muna nga dili niya nga masabtan unsa din ang espiritu nga naa sa imong kinabuhi. Ang Dios espiritu ba na o ang Dios ba na nga espiritu, or espiritu ba na sa mga yawanon nga mga kalibutanon nga naga perminti gasulsul o naga kuan sa imong mga hunahuna. Muna gitawag nga kinanglan nato nga he cannot understand them because they are spiritually discerned sa atong kinabuhi. Muna nga in Romans 8:6 igsoon nagaingon po diya, the mind governed by the flesh is death. Kung ang imong hunahuna na govern sa imong mga bad spirit or mga bad thinking or mga bad influence sa imong kinabuhi, kinanglan ayaw na gamita. Kung dili influensya gid sa Ginoo sa imong kinabuhi nga naagi ka gadikta nga ang pulong sa Dios naa sa imong kinabuhi. Mo nga the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Kinanglan gid nga nag-govern sa imong kinabuhi ang espiritu gyud sa Dios sa imong kinabuhi nga naagi kay peace sa imong kinabuhi, living and peace sa imong kinabuhi. Mo nga atong bantayan. Then sunod is sa Ephesians 1:17 nagaingon, keep asking the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom. Mabitaw na nga gitagaan na taog wisdom and knowledge sa atong kinabuhi nga wisdom and revelation, so that you may know Him better. Aron makaibalogin ka nga kinsa si Kristo sa imong kinabuhi igsoon, mga kalibsers. And now, our spirit is also the part where we have commune with God, where we can have the deep relationship between us and our Father in heaven. Muna nga, kinanglan nga mo communicate po dita, mo commune po dita kang sa atong Diyos nga amahan, Diyos sa anak. Muna sa kanang Diyos sa anak mao na si Jesus Christ o sa Diyos Holy Spirit. Muna nga ang nagdikta sa atong kinabuhi tulo, depende ra sa imo kung kinsa ang imo perminti sampiton. Basta purnati ang imong sampiton madiscern nimo nga naagi ang Diyos amahan da sa imong kinabuhi, Diyos nga anak mao si Jesus Christ, Diyos nga Espiritu Santo nga naa sa imong kinabuhi. Mo na nga iyang gipasabot. Then sunod is God says sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Muna kung na kay Kristo sa imong kinabuhi, siya naghatag sa imong kinabuhi og bag-ong kinabuhi nga naa ang imong kasing-kasing na ang Diyos perminti sa imong kinabuhi. Kung naay mo distract kanimo, mo na nga kagitagaan makag-wisdom and knowledge nga kinahanglan ka nga mo rebuke by the name of Jesus nga naa si Kristo sa imong kinabuhi, nga siya nga mutabang mo comfort kanimo kung unsay naka-distract diha kanimo. Mo na nga grabe gyud ka amazing. The Spirit also the part where through the ministry, katinuod nga mga ministry happen. When
where we share the gospel of other people. When you hear a preacher, kung makadungog na gani ka sa mga preachers nga mga anointed people, mga anointed preachers or pastors or leaders, mapil nimo nga ang Dios naa diha kaniya aron sa pagtabang diha kanimo igsoon. Mo na nga, when we share the gospel of other people, when you hear a preacher, the preacher is full of the power of the Spirit of God. It has the power of to exchange your life, people. Mo na gitawag og anointing of the Spirit, of anointing of the oil. Diya sa kay mo na siya nga gitagaan og authority sa Ginoo aron sa pag-share sa imo igsoon. That's sa Acts 1:8 nagingon, but you will receive the power of the Holy Spirit. Before nga mahuman na ang imo nga gitudluan na ka sa Ginoo or gitudluan ka sa imong mga pastors, leaders or mga facilitator, pinagi na sa mga mapil mo sa imong pag-eskwela, sa Bible school, mapil gid mo nga marisi nga kunan makanila kunan dayon nga ingon sa nga, but you will receive the power of the Holy Spirit. Mo na nga naagi na time nga ila kang ihil but ngan kaniya og kanang oil before nga after nga mugawas na ka aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mo na nga, but you will receive the power when the Holy Spirit come you, and you will be my witness. Nga ikaw na ang tinuod nga witness sa pag-share sa mga katawan nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios. Kay daghan karon nga mga tawo nga wala pa gid nakaila kang Dios Hesukristo diha sa ilang kinabuhi. Mo na nga mapil po nila nga naba si Kristo sa ilang kinabuhi. Mo na nga sometimes ilang basulon naba si Jesus sa akong kinabuhi. Mo na nga kinahanglan i-lead nimo ang imong espiritu nga ang Dios nagatudlo diha kanimo aron mapil nimo nga ang Dios naa sa imong kinabuhi igsoon, mga kalibsers. Mo na nga, you will be my witness in Jerusalem and Judea and Samaria. Mo na karon kung dito nagitudlo dito sa Acts 1:8, mo na nga mutudlo po ta diri sa bisag asa kang nagapuyo karon o asa kang gibutang, kinahanglan mo gawas gid ka sa imong mga comfort zone aron lang sa pagigambit, pag-share, sa pag-witness, aron magkapaminaw ang mga tao nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios nga wala pa nagsunod diha kang Kristo. Mo na nga mapil karon, mo na nga atong karon nga mga panahon na mapil na to nga si Kristo hapit na. Kaya mo na nga atong hunahon nga karon nga mga panahon na kung wala pa si Kristo sa kinabuhi nga nakaabot diri sa kalibutan, panahon karon sa mga anti-Kristo aron lang nga mutungtong sa trono ni Jesus. Aron mapil po nato nga nabay Kristo wala. Mo na nga testingan, mo na atong mga trials and kuan, mo na atong mga kanang mga panahon mo na gitawag og mga birth pains sa atong kinabuhi. Mo na nga naay mga pandemic ug unsa pa na nga mga gira na ginasulti na dito sa Mateo 24 nga diha na gid mo mapil nga unsa na gid ang atong nasod karon o karong mga panahon na grabe na gid ang gubat, away, pamilya, igsuon to igsuon. Tinuod na gina, dili lang ingon nga maminaw sa mga kun dili gina exist na gina, ginasulti na gina sa pulong sa Dios diha sa Bible. Basaha gid ninyo aron mapil gid ninyo kung unsa ang mahitabo nato sa kinabuhi. Kung nakaila ka sa Dios o nakaila ka sa pulong sa Dios, mapili mo nga dili na gid ka magkabalaka kung unsay mahitabo ug unsay kapadulngan sa kinabuhi. Basta ang Ginoo naa sa imong kasing-kasing aron sa pag-andam para sa atong paraiso, sa atong kinabuhi. Mo na nga mo nang giingon da sa pulong sa Dios. Then sunod is also talk the Bible of Old Testament in Joel 2:28. Ingon siya, and afterward I will pour out my spirit of all people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see a vision. Mo na yang gikon niya. Dili day katuuhan, that's why some people wala gyud kasabot kung unsa ang Kristiyano or unsa ang Christian. It's because it's a spiritual, it is a spiritual, not a physical. Kung dili espirituhanon gyud nga pulong sa Ginoo. Also
ato mahinumduman na ang Espiritu is also a home of the Holy Spirit. Muna nga, ang atong Espiritu mo nang balay sa Holy Spirit who comes and live inside of you. What does happen? Unsay mahitabo, it's happen the moment when God justify you. Aron sa pag-justify, pag-sanctify sa imong kinabuhi, the moment you become a temple of God, His home, mga kaison. Nasa 1 Corinthians 16:19 ingon niya, do you not know that your bodies are temple sa atong kinabuhi? Templo din na ison. Ang atong kung naman si Kristo sa atong kinabuhi, the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, nga nadawat nimo si Kristo as personal Lord and Savior, og imong gikinabuhi diha kanimo. Mala nga you have received from God. Then sunod, ang tinuod karon, nakahibalo naman ta nga ang diferensya between the body and the soul and the spirit. You need to know how to walk through the Spirit. Mapili mo kang nanagin ang Espiritu sa Diyos sa imong kinabuhi. Mapili mo ang imong mga paglakaw, naging mga changes, naging kausaban, mga imong mga kinaiya, batasan, igsoon, mga kalibsers. Amo na gitong how to walk through the Spirit, how to live through His new spiritual nature dahil sa imong kinabuhi igsoon. Muna nga how to live through His new spiritual nature. Nato nga mga kalibsers, now your spirit to communicate between you and God. That's how you communicate and all worship God. But now the Spirit needs to lead and guide your soul and body. Ikson, to act and operate within the will of God. So another word, your own will, your emotion, your intellectual needs to be guided nga naay mo giya by your spirit and how it lives in the Word. Nga unsa ang imong paglakaw, pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kaya ang Espiritu sa Diyos mo'y naga-lead, naga-comfort sa imong kinabuhi kung asa ka. Siya ang magiya o magtudlo o ikaw nga tao nga nakadawat na kailapog ka nga unsay angay sad nga buhaton nimo. Now, let me just also give you a warning. Here, most Christians today, because of all the preaching that's going on today, they want to feel the Spirit in a natural and physical way, but you cannot. Special young Christian, and they want to feel it, but you can feel in natural physical way, and that's why where most of the problem of young Christians, kanang mga gitaw, mga baby Christian na come from. Muna nga, dali ra siya madala. Muna nga, sa madala or matintal kung bata pa ka diya sa pagtuo diya kang Kristo Jesus. Muna nga, Jesus says in John 3:16, please give birth to flesh. But the Spirit give birth to spirit. Kung gipakataw ka diri sa kalibutan, nga gipakataw ka diri sa imong inahan, then gipakataw po ka diha sa imong espiritu, mo na imong bag-o, the new birth of the Spirit, nga kung gidawat na nimo si Kristo as personal Savior sa imong kinabuhi, mo na imong birthplace karon, birth date sa imong kinabuhi, nga sa imong pagdawat og nagtuo nagsunod. Muna nga, you should not be surprised by seeing you must be born again. Kinanglan gid nga ang atong kinabuhi magbag-o kita, the wind blow where it places you, where it sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is everyone the born of the Spirit. Natawo ta pinaagi sa espiritu sa Diyos sa atong kinabuhi. So you can feel it in natural and physical way that you're used to, but you can feel it in a different kind of way of knowing it is part of the peace feeling deep inside of your inner man. Now you will start and understand what I am talking about as you grow more spiritually igsoon. Muna nga, but the Spirit of is the part where you communicate with God and where He communicate to you. Sa James 2:26 ingon sa, as the body without the Spirit is dead. Kung ang imong lawas, kung wala ang Espiritu sa Diyos sa imong kinabuhi, patay. Out of coverage ka na. Out of place, wala ang Diyos sa imong kinabuhi. Bisag unsa imong buhaton, wala naata ng problema sa imong kinabuhi. Kay wala man ang Espiritu sa Diyos sa imong kinabuhi. So, faith without deeds is death. Muna yang gipasabot.
Then karon nga close naman ka, when God open up your spiritual eyes, that is the moment when you really start to live for the first time, because the Spirit give life to us as God Almighty nga speak to us in our spirit, and our spirit then lead our soul and body igsoon. And that faith, mga kalibsers, in Jesus say in John 6:63, the Spirit gives life. The please count for nothing the word I have spoken to you. They are full of the Spirit and life. Mga kalibsers. Now, this is the very important sa atong mga karon nga mga panahon na, if you want to understand or masabtan nimo that your spirit more, you need to understand igsoon, that you understand it, you grasp or gunitan yun, kaptan yun really with your soul level, because your soul is full of imperfect dili hingpit emotion and thought. So how do you eat them? Unsaon na to paghimo kay daghan grabe ang mga kon yun. You understand it through your studying the word of God, ang pulong sa Diyos, sa imong pagpaminaw sa mga pulong, pagpaminaw sa mga pastor, sa mga preachers, leaders nga nag-minister da sa inyong wider group, care groups, cell groups. Muna nga, the word of God, to be able to understand the spiritual truth, it is like the way you look into the mirror every morning. You look into the mirror to make sure your appearance and sa imong mga panagway nimo, you look good. Now, grabe giday, okay di akong dagway. Before you live in the house and you trust in the mirror to show the truth on how to look, and the same way, the Bible is the mirror sa imong kinabuhi para mahinumdum nimo kung unsa ang imong mga imong natun-an, mo bitaw na nga bantay gina kaning upat gid nga diri sa kong kamot nga bantayan gid nimo nga ang imong gabuhaton sa imong kinabuhi mo nga ingon nga hear, read, study, meditate, memorize, and apply. Kung unsa ang imong nabasa nga natun-an, paminawa, i-memorize ang pulong nga maka nag-share da kanimo sa imong espiritu aron mabusugi ka og ayo sa pulong sa Dios. Mo na nga you understand it through studying the word of God. To be able to understand spiritual truth, it's just like the way you look into the mirror. Every morning you look good before you leave in the house, and you trust in the mirror to show the truth on how to look, and is the same way the Bible is the mirror for you, Ikson, to see the real truth of your soul and our spirit. We read in James 1 verse 23 and 25 ningon sa si bisan kinsa nga maminaw apan dili motuman sa pulong sa Dios sama sa tao nga nanamin o guman mutan-aw sa iyang hitsura, milakaw lang dayon o nalimtan na dayon niya kung unsa iyang hitsura, apan ang magsusi pag-ayo sa himpis sa kasuguan nga maoy magkahatag o kagawasan, mga tao og dili kalipay maminaw lang og unya malimot ra dayon, kun dili magpadayon gayod sa pagtuman niini panalanginan sa Dios sa iyang mga ginahimo diha kanimo igsoon. Lastly, so the Bible is compared to a perfect mirror. It shows us the truth of God and ourselves. If you style your hair the morning, you might feel it looks on, or feel that it doesn't not, but you cannot trust your feeling. You have to go and look in the mirror. And then you will always see some areas that need fixing, so you trust in the mirror over your own feeling, and in the same way, you need to trust God, ang atong Diyos nga buhi og dili patay igsoon. Buhi siya karon nga ang iyang espiritu nga sa iyang pagkamatay, sa iyang pagresurrection, tuwa na siya sa langit si Jesucristo, ang iyang espiritu naa diri karon sa atong tiliwala, nagalid nga nagtikalid sa atong kinabuhi. Mo na nga trust God and the word of truth of life itself to show you the truth of you, God as your purpose sa imong kinabuhi igsuon. Mo na nga sundag yun ang Ginoo sa atong kinabuhi. Og maayong hapon mga ka-livesers, thank you sa inyong pag-viewing diri sa atong gisgutan karong kahapon na. God bless you.